Heto na po ang 10 isisigaw natin ngayon na sina Lodi Lino Noli, Lodi Angelito Golo, Lodi Light Dragoniel, Lodi Angelo Relax, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Miguel Solatorio, Lodi Ray Marquez, Lodi John Baltazar, Lodi John Papia, Lodi Rosa Castillo. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-27 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kanyang ama na nakahawak sa kanyang muka na may tila may umaagos na dugo sa kanyang paligid na sinabi pa ng kanyang anak sa kwento na nagsimulang maging labis na marahas at madilim si ama. Na hindi pa kailanman nangyari noon. Dagdag pa niya na puno ng dugo ang kamay nito na siya'y ay naging isang nilalang na nilamon ng kalupitan at pagkauhaw sa dugo. May hawak itong pamalo na nakahawak sa kanyang balikat na sinabi pa niya na sa unang pagkakataon, ibinaling pa niya sa akin ang kanyang karahasan. Naalala pa niya noong ibinitin siya ng patiwarik na sinabi pa niya na habang lumilipas ang panahon, lalo itong tumindi. Hanggang sa nauwi na sa pang-aabuso. May malungkot itong mga tingin habang napasabi siya na sa kaloob-looban niya, sa tingin ko ay palagi niyang pinaniniwalaan. Na ako ang naging dahilan ng pagkamatay ng pinakamamahal niya. Napatingin nang may hindi makapaniwala ang ating bida sa kanya. At pagkatapos ay sinabi niya na kaya mo tinanggap ang lahat ng hindi makatarungang ginagawa niya, dahil sa pakiramdam mo na ang lahat ng ito ay kasalanan mo. May malungkot sa kanyang mga tinig na sinabi niya sa ating bida na hindi ko masasabing iyon lang ang dahilan. Pero ang totoo, natakot lang ako na baka mawala rin siya. Na naalala pa niya noong masaya pa silang tatlo na kumakain sa isang lamesa habang nagtatawanan. Na makikita pa siyang mag-isa na lang sa lamisang kumakain na napasabi pa siya na kapag nangyari iyon. Wala na talagang matitira para sa akin sa mundong ito. Tahimik lang na nakatingin ang ating bida sa kanya na may lungkot sa kanyang muka. Napahinga naman ng malalim si San Wukong na makikita rin ang lungkot sa kanyang muka habang nakatingin sa ibaba. At ganun din naman si Xuan noon na nakatingin sa kanyang gilid. Sinabi pa sa kanya nito pero ngayon wala na rin namang saysay ang lahat. Dagdag pa niya na may lungkot sa mga mata na sinabi na sa kasalukuyang sitwasyon at sa ugali ni ama. Hinding-hindi na kami magkakaroon ng kahit anong ugnayan muli. At pagkatapos biglang lumiliwanag ang kalangitan na sinabi pa nito na kaya wala nang saysay na balikan pa ang nakaraan. At panahon na para lumisan. Upang tuklasin ang mas malawak na mundo sa labas. Tumulog ang paglabas ng system na nakasulat dito na matagumpay nang napalaya ni Qin Guang ang sarili mula sa impluensya ng hari. Pinalalawak niya ngayon ang kanyang pananaw sa mundo. At ang kanyang potensyal ay tumaas na sa 33%. Binabati kita sa matagumpay na pagtapos ng misyon. At pagkatapos binigyan na naman siya ng isang peak card na mabilis na napunta sa kanyang kamay. At ang bagong peak card niyang reward ay ang Fax Saint Daji. May lungkot naman sa mga tingin ng ating bida sa hawak niyang card na sinabi na komplikadong damdamin. At pagkatapos makikita ang kabundukang ito. Na makikita ang kanyang ama ay pumunta sa puntod ng kanyang asawa. Na makikita itong malalim na nakatingin sa puntod. Na sinabi niya habang nakaharap siya dito na hanggang sa dulo, nabigo pa rin akong tuparin ang pangakong binitiwan ko sa iyo. At naalala niya ang mga nangyari noon na ang kanyang asawa ay duguan na nakahiga. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa habang may blangkong mga mata na damyaw. Pakiusap. Huwag mong sasabihin kay Guang ang buong katotohanan. Ipangako mo sa akin. Dagdag pa niya habang umiiyak ito na sabihin mo na lang sa kanya. Na pinatay ako ng isang halimaw na nasa antas ng Diyos na bigla na lang lumitaw. Na makikita sila sa lilim ng isang malaking puno habang malakas ang pagkidlat at pagulan. At pagkatapos napaubo ito ng dugo habang nahihirapan. Umiiyak na sinabi nito sa kanyang asawa na huwag ka nang magsalita. Magpahinga ka na. Ngumiti ang asawa niya habang naghihinalo na sinabi pa na bago ako tuluyang magpahinga. Gusto kong malaman mo. Ang makilala ka ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Humiwalay na ang kaluluwa nito sa kanyang katawan na. Habang sinasabi pa sa kanyang asawa na ipangako mo. Kahit wala na ako, mabubuhay ka pa rin ng masaya. At pakiusap lang. Para sa akin, huwag mong dalhin ang galit mo kay Guang. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sa susunod na buhay. At pagkatapos malakas na sumigaw ito na malakas ang pag-ulan at pagkulog.
Na makikita ang muka nito na nakapikit habang nakatingalang umiiyak. At ang mga dahon sa malaking puno ay naglalaglagan. Balik sa kasalukuyan na nakaupo sa harap ng puntod siya habang sinasabi na marahil. Kaya nang makapangyarihang nilalang na iyon na harapin ang halimaw sa loob niya. Nakasimangot pa nitong sinabi na pero hindi na ito tungkol sa akin. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang totoo gaya ng hiling mo. Pero, hindi ko rin napigilang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Dagdag pa nito na hindi ko siya kailanman mapapatawad. Siya ang dahilan kung bakit ka nawala. Habang buhay ko siyang kamumuhian. Ngunit makikita sa kanyang mga mata ang kalungkutan. At pagkatapos ay napahiga na lang ito sa lupa habang nakadipa. Nakatingin sa langit habang sinasabi niya na sa buhay na ito. Gaano kaya kasarap kung naging posible ang lahat? Dagdag pa nito habang makikita ang mga ulap sa langit na kung pwede lang sanang tayong dalawa na lang. Habang buhay. At dito na po nagtatapos ang ika-27 kabanata. Ika-28 kabanata sa pagpapatuloy. Sa Immortal Realm. Makikita ang kabaong na nakakabit dati sa demonyong malaking babae sa gilid ng bangin na naglalabas ng madilim na kapangyarihan. Na ang nakaukit ditong logo na tila ibon ay lumiliwanag. At pagkatapos ito ay nagpalabas ng napakatinding enerhiya sa harap ng mga ito. Napasabi ang mga nilalang na ito na andito ang kabaong. Napangiti naman ito na napasabi sa kanyang isip na sa wakas. Dumating na ang dating alamat ng makalangit na palasyo. Ang ika-10 sa pinakamakapangyarihan. At isang napakalakas na itim na enerhiya ang umakyat sa langit na nagmumula sa kabaong na ikinasira ng bangin. Mula dito isang malaking lalaki ang lumabas na may mahabang buhok na may mga lumiliwanag na guhit sa katawan na nakangisi. Tumatawa ang isang ito na napasabi na sa wakas. Natapos din dagdag pa niya habang naglalakad ang halimaw na muling nabuhay patungo sa kanila na hindi ako makapaniwala. Nagtagumpay nga. Itinaas nito ang kanyang espadang hawak tumatawang sinabi pa ng lalaki sa kanya na muling nabuhay ang iyong katawan sa pamamagitan namin. Ngunit sa hindi inaasahan. Mabilis na inatake sila nito. Nananlaki ang mata nito nang makita niya ang napugot na ulo ng kasama niya. At pagkatapos ang muka niya ay biglang nahiwa. Nanapalingon pa ito habang humihiwalay ang kalahati ng kanyang muka na may hindi makapaniwalang reaksyon. Napangisi naman ito na makikita ang mga ngipin na kulay pula sinabi na ilang taon na ba ang lumipas. Mula noong huli kong nakaamoy ng dugo ng ganito katamis. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay na naglalabas ng mga itim na enerhiya habang bagsak na ang katawan ng mga tao na nagkaputol-putol. Sinabi pa nito na ayos. Muli kong lulunurin sa dugo ang mundong ito. At hayaan ang dugo ay umagos na parang ilog. Malakas itong sumigaw na sinabi niya na pero teka. Yung pinaka-perfect na lugar para sa muling pagkabuhay ko sa underworld, sinira ng kung sinong walang hiya. Dagdag pa niya na. Mga hayop kayo. Tandang-tanda ko ang aura nyo. At ngayon, pupulbusin ko ang katawan nyo hanggang sa maging libo-libong piraso. Maraming ulo ng ahas ang makikita habang sinasabi nito na hoy, tanda. Hindi ka ba naiilang na kinakausap mo ang sarili mo ng ganyan? Napalingon itong may pagtataka. Itinaas nito ang kanyang dalawang daliri sa may itaas ng kilay sinabi niya habang nakalabas ang dila sa gilid ng bibig na hello. Ikinagagalak kitang makilala. Ang batang ito pala ay ang scout, Medusa. Humarap sa kanya ito habang naglalabas ng itim na enerhiya na pinagmamasdan si Medusa. At sinabi nito habang naglalagay sa dulo ng kanyang daliri ng enerhiya na ikaw ba yung nakatakas kanina. Ngunit ang batang Medusa ay mabilis na napunta sa kanyang unahan habang nakangiti. Nagulat ito na napasabi na grabe, ang bilis naman noon. Na napangiwi pa itong muka ng mabilis na napunta ito sa kanyang likuran na sinabi sa kanya na ang bilis ba. Pero andito ka na agad. Muli na naman itong dumistansya sa kanya habang nakangiti lang sa kanya ang batang si Medusa. Na nakangiwi ang bibig nito habang tumatakbo na nakatingin kay Medusa. At nang nakakuha na ito ng tamang distansya, mabilis itong nagpalabas sa kanyang kamay ng bilog na enerhiyang napakalakas. Pinagmamasdan ni Medusa ito habang patuloy sa paglaki ang bilog na enerhiya na mas lumalakas pa. At pagkatapos ikinumpas nito ang kanyang kamay sa hangin habang nakangiti. Biglang nagkaroon ito ng malaking bilog na butas sa kalahati ng katawan niya kung saan ang kamay niyang nagpapalabas ng enerhiya ay naputol.
Nagulat ito na napatingin na may pagtataka. At ang bilog na enerhiya na kanyang pinalabas ay nabutas at sumirit ang napakalaking enerhiya sa gilid paitaas. Napakanga ito na hindi makapaniwala na napasabi sa kanyang isip na anong nangyayari. Anong ginawa niya? Nakangiwi ang muka nito na dagdag pa niya sa isip na nakatingin kay Medusa at kahit hindi pa lubos na nakakabawi ang mga kapangyarihan ko, sobrang lakas ng taong ito. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya kailanman. Ikinumpas na naman nito ang isang daliri habang nakangiting sinabi na ito na ba ang ipinagmamalaki ng mundong ito. Ang hihina pala. Nagulat ito na napatingin sa kanyang isang kamay na humihiwalay sa kanya. Na pinagpapawisan ito nang makita niya ang palad ni Medusa na nakaharap sa kanya habang sinasabi na isa kang mahinang nilalang. Dagdag pa nito na makikita ang mukha niyang nakangisi na wala kayong karapatang manatili sa mundong ito. At dito na po nagtatapos ang ika-28 kabanata. Ika-29 na kabanata sa pagpapatuloy. Nagkabutas-butas ang katawan nito ng bilog dahil sa atake ni Medusa sa kanya. Kawawang nilalang kabubuhay lang na agad namang nakasagupa ng malakas. Na kanina lang nagmamalaking nagyayabang. Ang mga dugo na tumalsik buhat dito ay makikita sa hangin kung saan ay tahimik lang na pinagmamasdan siya ni Medusa. Sinabi pa nito na napaliit ng mga mata na nakatakas na naman ang taong yon. Dagdag pa niya na ang taong ito sa mundong ito ay hindi magaling makipaglaban pero mahusay tumakas. Dagdag pa niya na makikita ang napakalaking enerhiya na tila krus sa harapan niya na may isa pa akong malakas na atake na hindi ko nagamit. Sayang talaga. Biglang may napansin ito na napatingin sa kanyang gilid. Ibinuka niya ang kanyang kamay na tila isang portal ang makikita na sinabi nito na nakakagulat. Nararamdaman ko ang presensya ng isa pang dumating sa dimensyong ito. Dagdag pa niya na tumingin sa portal na tignan ko kung sino ito, kasama ko ba sila. Nakita niya ang grupo ng ating bida na naglalakad na napasabi ito aba. At masayang nakangisi ito na sinabi pa nakagalang-galang na nakatatanda pala ang dumating. At pagkatapos mabilis itong tumalon sa ere habang sinasabi niya na napakaganda. Sasama agad ako sa kanila. Nakaharap sila sa isang malaking bato na sinabi ng ating bida na dito mismo. Humarap siya sa malaking bato na pinagmamasdan ito. Nagtatakang nakasimangot naman si Xuan no samantalang si San Wukong ay masayang papalapit sa ating bida. At si Qin Guang naman ay nakatingin din na may pagtataka sa kanya. Nagpalabas ng enerhiya ang ating bida sa dalawang daliri niyang nakatayo. At pagkatapos ay itinira sa malaking bato sa kanyang harapan. At pagkatama nito isang malaking pagsabog ang makikita sa harapan ng ating bida. At ang malaking bati ay makikita na nagkaroon ng butas. Ngunit ang butas na nagawa lang ng ating bida ay hindi tumagos mula sa likod nito na makikita na nakatingin doon ang ating bida. Nagtatakang napasabi naman si San Wukong na hindi naman ganoon kalakas. At parang karaniwan lang. Na may pagtataka ring may gulat sa mukha ni Xuan no na nakatingin dito. Na nakasimangot naman si Qin Guang na nakatingin sa bandang itaas na wala ring masabi. Mula sa butas isang napakalaking kamay ng kulay asul na halimaw na silag na tila gawa sa enerhiya ang makikita. At ito ay lumabas na makikita ang isang mata nito na nakatingin sa kanila. At ang mga enerhiyang dumadaloy sa paligid na nakakasilaw na lumalabas sa ginawang butas ng ating bida. Napalaki naman ng mata si Xuan no na may pagtatakang nakatingin mula dito. Na ito ay unti-unti nang nawawala sa hangin habang nakatingin sa kanila. Na ang ating bida ay nakatayo pa rin sa labas ng malaking butas na ginawa niya at ang enerhiyang asul ay makikita. Nagtatakang napasabi naman si San Wukong na kahit na ang pag-alon ng espiritual na enerhiya ay nasa huling yugto lamang ng Foundation Establishment, karaniwan din ang lakas na ibinato ng Master. Pero ano ba yung nakakatakot na sinaunang aura sa loob ng kuweba kanina? Na nakatingin pa din dito si Qin Guang doon. At lumingon ito kay San Wukong nang sabihin pa nito na nararamdaman mo rin, di ba? Yung sinaunang aura kanina. Tumugon naman ito sa kanya na oo, naramdaman ko rin ito. Na seryosong nakatingin doon si San Wukong na mahina pa niyang sinabi na ibig sabihin hindi ito imahinasyon ko lamang. At hindi lang pala ako ang nakaramdam dito. At pagkatapos sinabi niya na ano ba yon? Isang uri ba yon ng teknik sa pagsusumon? Napatingin sa kanya si Qin Guang na sinabi nito sa kanya na sa totoo lang hindi talaga. Iba ang aura nito kumpara sa kahit anong nilalang na tinawag gamit ang summon. Na sinabing muli sa kanya ni San Wukong na hindi ito isang summon creature. Kung ganoon ano nga ba talaga yon?
Tumugon sa kanya si Qin Guang na hindi ko rin alam. At pagkatapos ay tumingin sila sa ating bida na nakatayo pa rin sa kanilang unahan. At habang nakatayo lang siya, tumingin siya sa kanyang kamay na may dilaw na enerhiya habang ito ay nakatikom. Sinabi pa sa kwento habang makikita ang kanyang muka na mula noong ginamit ni Hao Xian ang peak card sa ikatlong pagkakataon, natural na nagsimulang makapagpalabas ng kapangyarihan ang katawan ng taong ito. At lalo pang lumalakas ang pakiramdam ng pamilyaridad. At bawat parte ng katawan niya ay nagsasabing pag-ari niya talaga ito. Na napasabi pa siya na pero may hindi tugma sigurado akong dumaan ako sa paglalakbay sa oras para makarating dito. Makikita siya sa sahig na ito ang unang araw ng paglalakbay niya sa oras. Na napasabi siya na may gulat na nasaan ako. At pagkatapos duguan siyang nakahandusay sa daan na sinabi pa niya na noong nasa daigdig pa ako. Isa lang akong karaniwang estudyante sa kolehiyo na bigla na lang namatay. Maaaring gawa ito ng katawan na tinatahanan ko. Pero parang wala rin sa lugar ang paliwanag na yon. Hindi ko naman malinaw na minana ang mga alaala ng orihinal na katawan, kaya paanong minana ko ang kapangyarihan? Na nakatingin siya sa salamin na tiningnan niya ang kanyang muka na sinabi pa niya na ang anyo na ito ay talagang ang kakaiba. Makikita ang kanyang muka na sinabi pa niya na hindi maipaliwanag talagang hindi maipaliwanag. At ano ang malamig na aurang iyon na lumalabas tuwing nagpapakawala ng kapangyarihan ang katawang ito? At dito na po nagtatapos ang ika-29 na kabanata.